Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 29963004. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil nakakuha si Jude ng 2 puntos sa napakaikling panahon, malamang ay 2 magkasunod na overarching heavenly supreme celestials ang napatay niya. Pagpatay ng 2 tao ng magkasunod. Mukhang napakalakas talaga nitong si Jude. Oo. Ang mga nakapasok sa Southern Heaven Ancient Realm sa pagkakataong ito ay ang pinakamagaling sa mga overarching heavenly supreme celestials. Gayunpaman, nagawang pumatay ng 2 magkasunod na nilalang si Jude. Nakamit niya ito sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas o sa pamamagitan ng mga panlilinlang, walang duda na malakas siya. Iniisip ko kung anong puwersa ang kinakatawan ni Jude. May kaunti akong alam tungkol kay Jude. Isa siyang cultivator na walang sekta mula sa East Ming Nation. Mag-isa niyang tinalo ang 8 iba pang overarching heaven supreme celestials na nagsanib puwersa noong Southern Heaven Combat sa East Ming Nation. Noong panahong iyon, isa lamang siyang heaven stage overarching heaven supreme celestial. Paano naging ganito kalakas ang isang heaven stage overarching heavenly supreme celestial? Naunawaan ba niya? Naunawaan ba niya ang lalim ng isang batas? Oo. Bukod dito, sinasabing ang batas na naunawaan niya ay hindi isang ordinaryong batas. Ito ang batas ng kamatayan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Ang batas ng kamatayan. Matapos mapunta sa tuktok ng scoreboard si Jude, isang mainit na diskusyon ang umikot sa kanya. Isa na namang kaguluhan ang sumiklab ng mabunyag ang kanyang pinagmulan at ang batas na kanyang naunawaan. Dahil sa pagbubunyag na ito, maraming tao ang lumapit sa emperador ng bansang East Ming upang batiin siya. Isang walang sektang heaven stage overarching heavenly supreme celestial ang natalo ang 8 pinakamalakas na overarching heavenly supreme celestial sa isang grade 8 celestial kingdom. Ang batas ng kamatayan. Namanghari ng 5 pinuno ng 3 sekta at 2 angkan nang marinig nila ang tungkol sa mga nagawa ni Jude. Bumantong hininga si Jackie, ang pangalawang elder ng Sawyer clan, nakakagulat na ang pangalawang pangalan na lumabas sa scoreboard ay isang napakahusay na binata. Maya-maya pa, may narinig akong boses na nagsasabing, may chismis na si Jude ay wala pang ang 100 taong gulang. Hindi pa nga ba 100 taong gulang? Nang marinig ito, maging si Ming Fen, ang pinuno ng 3 sekta ng Koplang Celestial Sect, ay namangha. Nakapasok ba ang isang henyo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Bagamat walang duda na si Jude ay pambihira sa pag-unawa sa batas ng kamatayan at sa pagtalo sa kolektibong puwersa ng 8 pinakamalakas na overarching heavenly supreme celestials sa isang grade 8 celestial kingdom noong siya ay isang heaven stage overarching heavenly supreme celestial, hindi nagkukulang ang mga taong tulad niya sa profound nether mansion. Gayunpaman, halos hindi pa naririnig para sa isang tao na makamit ang lahat ng mga bagay na ito sa ilalim ng edad na 100. Sumulyap si Ming Fen kay Jackie at sa iba pang mga pinuno ng 3 sekta at 2 angkan bago niya mahinang sinabi, gusto kong i-recruit ang taong ito. Para naman sa iba, hindi ako makikipaglaban sa inyong lahat para i-recruit sila. Nang marinig ang mga salita ni Ming Fen, ang 4 na pinuno mula sa 3 sekta at 2 angkan ay umiling ng walang pag-aalinlangan. Pinuno ng sekta Bowen, patawarin mo ako sa hindi pagsang-ayon sa iyong kahilingan. Kahit na pumayag ako rito, tiyak na hindi ito papayag ang pinuno ng aking sekta. Bukod pa rito, ayon sa tuntuning itinakda ng Profound Nether Mansion, hindi pinapayagan ang pag-angkin, hindi ba? Prangkang sabi ng isang matandang lalaki. Siya si Giovanni Zhang, ang Grand Elder ng Simplicity Celestial Sect. Pinuno ng sekta Bowen, hindi rin ako sasang-ayon dito, sabi ng isang matandang monghe pagkaraan. Siya si Chess Clade, ang Palace Master ng Arhet Hall sa Cloud Platform Celestial Sect. Sa Cloud Platform Celestial Sect, ang mga Palace Master ng Cloud Platform Celestial, hindi kasama ang mga tagapag-alaga ng sekta, ay pangalawa lamang sa sect leader ng Cloud Platform Celestial Sect. At sa mga Palace Master ng Cloud Platform Celestial Sect, si Chess, ang Palace Master ng Arhet Hall, ang pinakamalakas. Dahil dito, si Chess ang may pinakamataas na ranggo sa sekta pagkatapos ng pinuno ng sekta at ng 2 tagapag-alaga. Pinuno ng sekta Bowen, inilalagay mo ako sa isang napakahirap na sitwasyon, sabi ni Gilier, ang nakatatanda ng Winslow clan, ng may mapait na ngiti.
Kung ikukumpara kina Chess at Giovanni, tila medyo kulang siya sa kumpiyansa. Pinuno ng sekta Bowen, sa palagay ko dapat natin siyang hayaang pumili ng sekta o angkan na gusto niyang salihan kapag lumabas siya mula sa Southern Heaven Ancient Realm, mataktikang tugon ni Jackie, ang pangalawang elder ng Sawyer clan. Ang kanyang mga salita ay hindi direkta ngunit malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggi na sumunod sa kahilingan ni Ming Fen. Nang marinig ang tugon ng apat na tao, naninangkit si Ming Fen ng may malamig na ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Madali niyang mapapatay ang apat na taong nasa harap niya kung gugustuhin niya. Sa kasamaang palad, ang apat na taong nasa harap niya ay may suporta ng mga puwersang nasa ika-7 baitang na malapit ding nauugnay sa Profound Nether Mansion, tulad ng Copland Celestial Sect na kinabibilangan niya. Madali lang para sa kanya na patayin sila, ngunit hindi magiging madaling harapin ang mga kahihinatnan. Bukod dito, hindi papayagan ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion na gawing kaaway niya ang apat na iba pang pangunahing puwersa. Sa sandaling ito, lumabas ang isa pang pangalan. Teka! Lumitaw na rin ang pang-apat na pangalan. Ayan din ang pang-5 pangalan. Ilang sandali matapos umangat si Jude sa tuktok ng scoreboard na may 3 puntos, sunod-sunod na lumabas ang pangalan ng ilang tao sa scoreboard. Gayunpaman, ayon sa ilang taong may alam, ang mga taong ito na ang pangalan ay lumabas lang sa scoreboard ay mahirap ituring na natatanging peak overarching heavenly supreme celestials. Ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa sa lakas ni Jude. Sa isang kisap mata lang, 10 araw na naman ang lumipas. Sa oras na ito, libu-libong pangalan na ang lumabas sa scoreboard. Bukod dito, ang taong nasa tuktok ng scoreboard ay hindi na si Jude. Bumagsak na siya sa pangalawang pwesto. Ang taong nasa tuktok ng scoreboard ngayon ay si Wayne, isang miyembro ng isang puwersang nasa ika-7 baitang. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpasok sa Southern Heaven Ancient Realm ay hindi ang sumali sa 3 sects and 2 clans kundi ang gamitin ang 3 sects and 2 clans bilang tontungan upang makapasok sa Profound Nether Mansion. Nakakuha ng 8 puntos itong si Wayne. Sino siya? Mas nakakatakot pa siya kaysa kay Jude. Hindi mo pa ba naririnig ang pangalan ni Wayne? Isa siyang mahuhusay na miyembro ng Yao Clan, isang grade 7 clan. Siya ang pinaka-natatanging taong lumitaw sa Yao Clan sa nakalipas na 10,000 taon. Wala pa siyang 200 taong gulang pero isa na siyang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa sa lalim ng isang batas. So, kasing lakas siya ni Jude. Mas mahina pa rin siya kaysa kay Jude. Tutal, naunawaan na ni Jude ang batas ng kamatayan samantalang ang batas lamang ng tubig ang kanyang naunawaan. Bukod pa rito, hindi pa nga umaabot sa edad na 100 si Jude. Sa tuwing magbubukas ang Southern Heaven Ancient Realm, may mga taong mula sa Grade 7 forces na sasali sa kasiyahan. Lahat sila ay may balak na pumasok sa Profound Nether Mansion sa pamamagitan ng 3 sects at 2 clans, pero ilan sa kanila ang talagang nagtagumpay sa huli. Tama. Maraming tao mula sa mga puwersa ng ika-7 baitang ang pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm upang sumali sa 3 sects at 2 clans na mga puwersa rin ng ika-7 baitang para lamang makapasok sila sa Profound Nether Mansion. Kung hindi, malungkot silang makakabalik sa kanilang orihinal na puwersa. Nagtataka ako kung bakit handang tanggapin ng 3 sekta at 2 angkan ang mga taong ito. Malinaw na walang utang na loob ang mga taong ito. Sa katunayan, ayaw ng 3 sekta at 2 angkan na mag-recruit ng mga taong ito mula sa mga puwersang nasa ika-7 baitang. Gayunpaman, pinagbawalan sila ng Profound Nether Palace na gawin ito. Kaya naman walang ibang pagpipilian ang 3 sekta at 2 angkan kundi tanggapin ang mga taong ito. Lumipas ang isa pang 20 araw. Sa libu-libong pangalan sa scoreboard, karamihan sa kanila ay may 2 puntos lamang. Tanging si Wayne na nasa unang pwesto ang may 8 puntos, at si Jude na nasa pangalawang pwesto ay may 7 puntos. Sa sandaling ito, isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin, na umakit ng atensyon ng maraming tao. Here! Isang matandang lalaki ang may hawak na basag na soul pearl habang nanlalaki ang mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata na hindi makapaniwala. Iyan ay siya si Jeff Sun Yang, ang iginagalang na elder ng Imperial Family ng Sunlight Celestial Kingdom. Isa siyang One Basic Celestial King. Mukhang patay na ang apo niya na pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm. I guess so. Apo ni Jeff Sun si Queen Lanyang.
Sa mga pinakamataas na overarching heavenly supreme celestials, maituturing na malakas si Quinlan. Kahit na noon, napakabilis niyang namatay. Tila malas siya at nakabangga ng mas malakas kaysa sa kanya. Malinaw na mas malakas ang kalaban niya kaysa sa kanya. Kung mas malakas lang ng kaunti ang kalaban niya, kahit hindi niya matalo ang kalaban niya, makakatakas pa rin siya. Dahil nabunyag na ang pagkakakilanlan ng unang taong namatay, ipinapalagay ko na hindi magtatagal at mabubunyag na rin ang pagkakakilanlan ng iba pang namatay. Pinanood ng lahat ang matandang lalaki na si Jeffson na nakatitig sa mga pangalan sa scoreboard na parang sinusubukan niyang alamin kung sino ang pumatay sa kanyang apo. Sa kasamaang palad, dahil sa pagkaantala ng oras mula sa formation, kahit na 10 bahagi lamang ng mga tao sa scoreboard ang may kakayahang pumatay sa kanyang apo, daan-daan pa rin ang bilang ng mga sospek. Maliban na lang kung umamin ang mamamatay tao o kung may saksi, imposibleng malaman niya kung sino ang pumatay sa kanyang apo. Di nagtagal, sunod-sunod na iyak ng kalungkutan ang umalangaw-ngaw sa hangin. Madilim ang kanilang mga ekspresyon habang tinitingnan ang mga nabasag na soul pearl sa kanilang mga kamay. Karamihan sa mga taong ito ay malalapit na kamag-anak ng namatay. Yuaner. Little Kai. Mucho. Sa sandaling ito, may ilang mga taong masaya at may ilan ding nag-aalala. Ang ilan sa kanila ay matamang tumingin sa scoreboard na parang gustong-gusto nilang may lumabas na pangalan. Samantala, si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, ay nakatingin din sa scoreboard. Naguluhan siya nang hindi niya makita ang pangalan ni Alvin. Nasa listahan si Wanger, at nasa listahan din si Jovan. Gayunpaman, hindi lumabas ang pangalan ni Alvin. Malakas siya kaya hindi ito makatuwiran. Dalawang posibilidad lang. Una, hindi pa kumikilos si Alvin. Pangalawa, napatay na siya. Sa kaisipang ito, pinalawak ni Clarence ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang spatial ring. Tahimik siyang nakahinga ng maluwag nang makita niya ang buo na soul pearl ni Alvin. Gayunpaman, ilang sandali lamang pagkatapos noon, bahagyang nabago ang ekspresyon ni Clarence nang lumipat ang kanyang mga mata sa iba pang mga soul pearl. Nakita niyang nabasag ang isa sa mga soul pearl. Ang soul pearl ay pagmamayari ng isang medyo malakas na tuktok na overarching heaven supreme celestial mula sa supporting Fall Nation. Bagamat ang taong ito ang pinakamahina sa 9 na overarching heavenly supreme celestials mula sa supporting Fall Nation, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. 2,977, lumilitaw ang pangalan ni Alvin sa scoreboard. Kapag namatay ang isang pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial, wala na siyang silbi sa puwersang kinakatawan niya. Tutal, paano naman magagantimpalaan ang mga puwersang ito para sa mga kalahok na namatay sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Dahil dito, si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, ay nag-aalala pa rin kahit isa lamang sa overarching heavenly supreme celestials na kumakatawan sa supporting Fall Nation ang namatay. Hindi nakaligtas sa paningin ng matandang kasama niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Clarence. Kamahalan, anong problema? Hindi itinago ni Clarence ang bagay na ito at tapat na sumagot, patay na si Tanchen. Ang nabasag na soul pearl ay kay Tanchen. Siya lang. Tanong ng matanda. Oo. Tumanggaw si Clarence. Kamahalan, magandang balita po ito. Alam nyo, mayroon ng 1,000 pangalan sa scoreboard. Ibig sabihin, mahigit 1,000 katao na ang napatay. Ang dalawang nangungunang pangalan sa scoreboard ay may mahigit 3 hanggang 4 na puntos. Ayon sa aking kalkulasyon, ang bilang ng mga taong napatay sa ngayon ay humigit kumulang 2,000. 12,000 katao ang nakapasok sa Southern Heaven Ancient Realm, at humigit kumulang 2,000 katao na ang namatay sa ngayon. Dahil isa pa lang ang namatay mula sa supporting Fall Nation, maituturing itong magandang resulta. Sabi ng matanda kay Clarence habang nakatingin sa scoreboard sa harap ng pasukan sa ibabang realm ng Southern Heaven Ancient Realm. May nakakalimutan ka. Nang marinig ang mga salita ng matanda, umiling si Clarence. Batay sa iyong mga kalkulasyon, humigit kumulang 2,000 katao ang namatay, ngunit wala pang 2,000 soul pearls ang nabasag. Dahil sa agwat ng oras, hindi tayo makakasiguro kung isa lang sa ating mga kalahok ang namatay. Natahimik ang matanda nang marinig ang mga salita ni Clarence.
Dahil sa formation na naglalaman ng batas ng panahon na itinatag ng Southern Heaven Celestial Lord pagkatapos niyang likhain ang Southern Heaven Ancient Realm, hindi agad malalaman ng mga tao kung kailan namatay ang isang tao kahit na nasa kanila ang soul pearls ng namatay. Sa makatuwid, tama si Clarence na sabihing walang garantiya na isang kalahok lamang mula sa supporting Fall Nation ang namatay kahit na isang soul pearl lamang ang nabasag. Inilipat ng matandang lalaki sa tabi ni Clarence ang kanyang mga mata sa ilalim ng scoreboard habang tinitingnan ang mga bagong dagdag na pangalan. Para sa mga taong may parehong bilang ng puntos, ang pagkakasunod-sunod ng rango ay tinutukoy ng kung sino ang unang lumabas sa scoreboard. Maya-maya, nakita ng matanda ang isang pamilyar na pangalan at mahinang bumulalas, Henry. Si Henry ay ang ikalimang anak ni Philemon, ang gobernador ng county ng Passage City sa supporting Fall Nation. Nang marinig ang mga salita ng matanda, agad na tumangala si Clarence sa ilalim ng scoreboard. Lumabas na ba ang pangalan ni Henry sa scoreboard? Sa loob lamang ng maikling panahon, ilan pang mga pangalan ang lumitaw sa scoreboard. Myre. May nakitang isa pang pamilyar na pangalan si Clarence sa scoreboard. Pagkatapos, bigla siyang lumingon para tingnan ang isang matandang babae na nakatayo hindi kalayuan sa likuran niya. Ang matandang babae ay kilala bilang Lola Melay, at siya ang lola ni Myra. Isa siyang makapangyarihang One Basic Celestial King. Nang manirahan si Myra sa palasyo matapos lumahok at manalo ng pwesto sa Southern Heaven Combat ng supporting Fall Nation, nanatili siya sa tabi ni Myra. Noong panahong iyon, inanyayahan ni Clarence si Lola Melay na sumali sa supporting Fall Nation, ngunit tinanggihan nito ang kanyang imbitasyon. Bagamat nakakalungkot ito, hindi siya nagalit. Kung tutuusin, hindi nakakagulat na ang isang One Basic Celestial King ay tumangging manatili sa isang Grade 8 Celestial Kingdom. Hindi ito gagawin ng mga ganitong makapangyarihang tao maliban kung mayroon silang mga espesyal na dahilan. Ang matandang lalaki sa tabi ni Clarence ay isa ring isang pangunahing hari sa langit. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay matagal nang nagtatrabaho para kay Clarence bago pa man siya nagkaroon ng tagumpay at naging isang hari sa langit. Ha! Mukhang hindi siya nagulat na lumabas ang pangalan ni Myra sa scoreboard. Nagkukunwari lang ba siyang kalmado? Kahit narinig ni Lola Melay ang mga sinabi ni Clarence, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang tinitingnan ang pangalan ni Myra sa scoreboard. Sa palagay ni Clarence, nagkukunwari lamang na kalmado si Lola Melay. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga pangalang lumalabas sa scoreboard. Pagkatapos ng isa pang 10 araw, mayroon ng humigit kumulang 2,000 pangalan sa scoreboard. Sa panahong ito, nawala rin ang ilang pangalan sa scoreboard. Pagkalipas ng ilang panahon, ang ilang pangalan sa itaas ay makakakuha ng maraming puntos. Natural lamang na nangangahulugan ito na ang mga nasa tuktok ay nakapatay ng ilan sa mga tao sa scoreboard at nakakuha rin ng mga puntos ng kanilang mga biktima. Sa kasamaang palad, dahil sa pagkaantala ng oras na dulot ng formation, walang makapagsasabi kung sino ang nakapatay. Isang buwan na ang lumipas, bakit hindi pa lumalabas ang pangalan ni Alvin? Naguguluhan, tiningnan ni Clarence ang buo at kumpletong soul pearl ni Alvin na tahimik na nakahiga sa kanyang spatial ring bago niya tiningnan ang scoreboard. Dahil umabot na sa 2,000 ang mga pangalan sa scoreboard, hindi na tumaas ng husto ang mga bilang. Sa kabaligtaran, tila bumababa ang kanilang bilang. Normal lang ito dahil marami sa 12,000 na pumasok sa Southern Heaven Realm ang namatay na. Nabawi ni Clarence ang kanyang katinoan nang marinig niya ang isang matandang boses na nagsasabing, lumabas ang pangalan ni Alvin. Instinktibo niyang tiningnan ang pinagmula ng boses at nakitang si Lola Melay ang nagsalita. Lumabas na ba ang pangalan ni Alvin? Kumunat ang noo ni Clarence. Kanina pa niya tinitingnan ang scoreboard. Kung talagang lumabas ang pangalan ni Alvin, hindi niya ito palalampasan. Nagdududa pa rin si Clarence nang ipaliwanag ng matandang lalaki sa tabi niya, kamahalan, lumabas nga ang pangalan ni Alvin. Gayunpaman, hindi ito lumabas sa ibaba. Lumitaw ito mismo sa gitna ng scoreboard. Nang marinig ang mga salita ni Lola Melay, tiningnan din ng matanda ang ilalim ng scoreboard. Matapos mabigang mahanap ang pangalan ni Alvin, agad na umangat ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang pangalan ni Alvin sa gitna. Sa sandaling ito, si Alvin ay nasa ika-930 na pwesto, at mayroon siyang 3 puntos.
Dahil karamihan sa mga bagong pangalan na lumalabas sa scoreboard ay lalabas sa ibaba, hindi namamalayang inakala ni Clarence na lalabas din ang pangalan ni Alvin sa ibaba ng scoreboard. 3 puntos. 2 tao ba ang napatay niya ng magkasunod o 2 puntos lang ang napatay niya? Tanong ni Clarence ng malakas. Hindi ko inaasahan na papasok si Alvin sa top 1,000 pagkalabas ng pangalan niya sa scoreboard. Ngayon, nahuhuli na si Henry. Sa 5 kalahok mula sa supporting Fall Nation na lumabas ang pangalan sa scoreboard, 4 sa kanila ang may 3 puntos. Si Henry lang ang may 2 puntos. Ang 4 na kalahok mula sa supporting Fall Nation na may 3 puntos ay sina Jovan na nasa ika-322 pwesto, Jin Young na nasa ika-353 pwesto, Myron na nasa ika-378 pwesto, at Alvin na nasa ika-930 pwesto. Sa mga taong ito, si Alvin ang huling lumabas sa scoreboard, kaya naman, mas mababa siya sa kanila. Sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa kagubatan, 2 figure ang nakatayo ng magkaharap. Kumalat sa hangin ang matapang na amoy ng pulbere, at naging tensyonado ang kapaligiran. Sila ay 2 binata. Ang isa ay nakadamit ng lila at ang isa naman ay berde. Bukod pa rito, pareho silang gwapo at may pambihirang tindig. Gayunpaman, sa mas malapitang pagtingin, makikita na ang binata na nakadamit ng lila ay mas kaaya-aya sa mga mata at may mas palakaibigang mukha kumpara sa binata na nakadamit ng berde. Malamig ang ekspresyon ng binata na nakadamit ng berde, kaya nagmumukha siyang mabangis at mabagsik. Isang bangkay na pag-aari ng isang binata na nakasuot ng asul ang nakahandusay sa lupa hindi kalayuan sa harap ng binata na nakasuot ng lila. Walang mababasang madugong sugat sa katawan ng bangkay. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, makikitang malukong ang dibdib ng bangkay. Nakakagulat. Mayroon pala siyang 2 puntos. Ipinadala ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang accumulative points jade na nakasabit sa kanyang baywang. Nagulat siya nang makita niyang tumaas ang kanyang mga puntos mula 1 hanggang 3. Natural lang na natuwa siya rito. Maya-maya pa, napunta ang mga mata ni Alvin sa binatang nakaberde na nakatayo sa harap niya at naisip, marahil, mas marami pang puntos ang taong ito. Ang binata na nakaberde at ang patay na binata na nakaasul ang unang mga taong nakilala niya matapos ang 1 buwang paggalugad sa kagubatan. Batay sa kanilang mga interaksyon at salita, nahulaan niya na ang 2 tao ay mula sa iisang puwersa at may malapit na kaugnayan. Bago namatay ang binata na nakasuot ng asul, sinabi niya sa binata na nakasuot ng berde habang mabangis na sumusugod kay Alvin, "Kapatid, huhulihin ko ang batang ito at ipapadala ko siya sa iyo para mapatay mo siya." Ang binata na nakasuot ng asul ay kasing lakas lamang ni Jovan noong Southern Heaven Combat ng supporting Fall Nation. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Jovan ay bumuti ng husto matapos niyang maunawaan ang Wind-type King Great Divine Ability na naglalaman ng batas ng hangin. Bagamat hindi pa niya lubos na natutuhan ang fundamental profundity ng batas ng hangin, malaki pa rin ang naitulong nito sa kanyang lakas. Batay sa mga salita ng binata na nakasuot ng asul, nahinuhan ni Alvin na ang binata na nakasuot ng berde ay dapat na mas nakahihigit sa binata na nakasuot ng asul sa parehong lakas at katayuan. Kung tutuusin, kung ang binata na nakasuot ng berde ay mayroon lamang mas mataas na katayuan, ito ay magiging walang silbi sa Southern Heaven Realm, at ang binata na nakasuot ng asul ay papatayin ang binata na nakasuot ng berde. Dahil sa pagiging hindi nagpapakilala na ibinibigay sa mga kalahok, ang isang mataas na katayuan ay hindi makakapigil sa isang tao na mapatay. Kung ibabatay sa kung gaano kagalang ang binata na nakasuot ng asul sa binata na nakasuot ng berde, malinaw na ang binata na nakasuot ng berde ay mas malakas. Bago niya nakaharap si Alvin, madali at matagumpay na napatay ng binata na nakasuot ng asul ang isang tao. Kahit sa kanyang pinakamasayang panaginip ay hindi niya maisip na papatayin siya ni Alvin, isang batang wala pa sa 100 taong gulang. Isang gulat na ekspresyon ang makikita pa rin sa bangkay ng binata na nakasuot ng asul. Dilat na dilat ang kanyang mga mata na para bang hindi siya makakahinga ng maluwag. Matapos tumingin kay Alvin ng ilang sandali, binasag muna ng batang nakaberde ang katahimikan. Ang batas ng mundo. Kawili-wili. 2,978. Mula simula hanggang katapusan, ilaw walang pakialam ang binata na nakaberde sa pagkamatay ng kanyang kasama.
Hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon sa sandali ng pagkamatay ng kanyang kasama. Para bang ang binata na nakaasol ay hindi niya kasama kundi isang nagdaraan lamang. Ang batas ng Earth Elemental DPT ng mundo. Kawili-wili. Batay sa mga salita ng binata na nakaberde, malinaw na alam niyang naunawaan ni Alvin ang batas ng Earth Elemental DPT, ang Earth Elemental DPT. Gayunpaman, walang takot o takot na makikita sa kanyang mukha, at siya ay puno ng kumpiyansa. Nang makita ito, bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Dalawang dahilan lamang kung bakit nanatiling kalmado ang binata na nakaberde sa sandaling ito. Una, sinusubukan ng binata na nakaberde na magkunwari para tawaging panluloko ni Alvin. Pangalawa, naunawaan din ng binata na nakaberde ang lalim ng isang batas. Ayon sa kutob ni Alvin, mas malamang na ito ang huling dahilan. Sa sandaling ito, biglang naging mabangis ang tingin ng binata na nakaberde habang nakatingin kay Alvin. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang celestial origin energy mula sa kanyang katawan. Ang kanyang celestial origin energy ay agad na naging isang bulk zone ng cyan na hangin na bumalot sa kanyang katawan at itinaas siya sa ere. Malinaw na hindi siya umaasa sa kanyang kapangyarihan para lumutang. Lahat ng ito ay kagagawan lamang ng cyan na hangin. Ang Wind Elemental DPT. Batay dito, alam ni Alvin na naunawaan na ng binata na nakaberde ang batas ng fundamental DPT ng hangin, ang Wind Elemental DPT. Bukod dito, masasabi niyang ang pag-unawa ng binata na nakaberde sa Wind Elemental DPT ay mas nauna kay Jovan. Maliit na bahagi lamang ng Wind Elemental DPT ang naunawaan at na-master ni Jovan samantalang ang binata na nakaberde ay nakapag-master na ng Wind Elemental DPT. Bukod dito, kung ibabatay sa bilis ng pagsasama ng Wind Elemental DPT sa kanyang celestial origin energy, malinaw na matagal nang na-master ng binata na nakaberde ang Wind Elemental DPT. Ako si Carl Sima mula sa Sima Clan, mahinang sabi ng binata na nakaberde sa sandaling iyon. Angkan ng Sima. Ang angkan ng ika-7 baitang sa Profound Nether Mansion na pangalawa lamang sa 3 sekta at 2 angkan. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang pagpapakilala ng binata na nakaberde. Sa paglalakbay patungo sa Scalan Cloud Lake, nalaman ni Alvin ang tungkol sa Sima Clan mula kay Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation. Hindi niya talaga inaasahan na ang binatang nakaberde sa harap niya ay mula sa Sima Clan. Naalala ni Alvin na sinabi sa kanya ni Jovan na bukod sa mga sekta, angkan, at kaharian ng ika-8 baitang, may mga tao mula sa mga puwersang ika-7 baitang na papasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ayon kay Jovan, dahil sila ay nasa mga puwersang ika-7 baitang, karamihan sa kanila ay naunawaan na ang mga king-grade celestial methods at divine abilities ng maaga pa lamang sa kanilang buhay. Sa mga taong ito, ang pinakanamumukod tangi ay naunawaan na ang dalawang lalim ng isang batas. Hindi nakakapagtaka na napakatiwala niya. Siya ay mula sa isang angkan ng ika-7 baitang. Pinaik ni Alvin ang kanyang mga mata habang ipinakikilala ang kanyang sarili. Ako si Alvin mula sa Supporting Fall Nation. Hindi ka pa nga 100 taong gulang pero isa ka ng peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa na sa batas ng fundamental profundity ng mundo, ang Earth Elemental Profundity. Ang iyong talento at kakayahan sa pag-intindi ay pambihira. Tumingin si Carl kay Alvin at pinuri ito ng walang anumang bahid ng pag-aatubili. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakilala ko ang isang taong katulad mo. Hindi ka naman masyadong masama, sagot ni Alvin. Nako, nakatakda kang mahulog dito ngayon. Ipagmamalaki ko magpakailanman na makapatay ng isang taong may talento tulad mo, sabi ni Carl habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kanyang hanggaring pumatay. Para makakuha ng puntos, imposibleng iligtas ng isang tao ang buhay ng kanyang mga kalaban, maliban na lang kung lubos niyang kilala ang kanyang mga kalaban. Kitang-kita ang kumpiyansa ni Carl batay sa kung gaano siya katiyak nang sabihin niyang papatayin niya si Alvin kahit alam niyang malakas si Alvin. Nang makita ito, naisip ni Alvin sa loob-loob niya, mukhang isa si Carl sa mga taong binanggit ni Jovan. Maaaring naunawaan niya ang dalawang lalim ng isang batas.
Walang duda na ang isang overarching heaven supreme celestial na nakaunawa ng dalawang lalim ng isang batas ang siyang pinakamalakas sa lahat ng overarching heaven supreme celestial na nakapasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Madali para sa isang taong tulad niya na mangibabaw sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, anumang talisman ng na naglalaman ng celestial origin energy ng isang overarching heaven supreme celestial o isang taong mas malakas ay hindi maaaring gamitin. Kung susubukan itong gamitin, masisira lamang ito ng isang formation sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa sandaling mailabas ang kapangyarihan nito. Dahil karamihan sa mga nakakasakit na daw talisman ay naglalaman ng celestial origin energy ng mga mas malakas kaysa sa isang overarching heaven supreme celestial, natural lang na hindi rin sila magagamit sa kaharian. Sa makatuwid, ang lahat ay nakasalalay sa lakas ng isang tao. Nang marinig ang mga salita ni Carl, naninangkit ang mga mata ni Alvin. Malamig ang kanyang boses habang sinasabi, maraming tao ang nagsabi nito. Sa kasamaang palad, sa huli, lahat sila ay namatay ng walang pagbubukod. Iyon ay dahil wala silang silbi. Gayunpaman, ako ang magiging exception. Itinaas ni Carl ang kanyang kamay habang nagsasalita. Maya-maya, isang espadang kumikinang na may mahiwagang liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang King Grade Celestial Sword. Kung gayon, sige at subukan mo. Isang mahabang tungkod, isang King Grade Celestial Weapon din, ang lumitaw sa kamay ni Alvin. Sa iilang King Grade Celestial Weapons na pag-aari niya, ang mahabang tungkod ay isang purong nakakasakit na Celestial Weapon. Kaya naman karaniwan niya itong ginagamit sa kanyang mga pag-atake. Kasunod nito, ginamit ni Alvin ang kanyang mga Celestial Methods at Divine Abilities. Kumunat ang noo ni Carl nang makita niyang nananatiling walang takot si Alvin. Ang kulay asul na hangin sa paligid ng kanyang katawan ay tila gumalaw sandali bago siya tila naging bug zone ng hangin habang lumalapit siya kay Alvin. Kasabay nito, isang asul na liwanag na tila nagpabilis sa kanyang bilis ang nakita sa ilalim ng kanyang mga paa. Mukha siyang cheetah habang gumagalaw siya sa napakabilis na bilis. Oh! Nang akala ni Alvin na hindi na kayang dagdagan pa ang bilis ni Carl, nakita niya ang katawan ni Carl na kumukurap-kurap tila naglalaho sa hangin. Hindi na niya makita si Carl. Ito ba ang pangalawang lalim ng batas ng hangin na naunawaan niya? Lubhang nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang maisip niya ito. May naiisip pa siyang anumang bagay na maaaring magbigay kay Carl ng ganitong kakilakilabot na bilis. Sa loob-loob niya ay naisip, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto sa isang iglap. Ang pangalawang lalim ng batas ng hangin na naunawaan niya ay tiyak na isang lalim ng paggalaw. Nako, kung ayaw mong mamatay, gawin mo ang lahat para pagsamahin ang Earth Elemental Profundity sa iyong Celestial Origin Energy at ipasok ito sa iyong vest. Nag-aalalang sabi ng Chaos Divine Earth sa sandaling ito. Nagmamadaling ginawa ni Alvin ang sinabi sa kanya. Matapos pagsamahin ang Earth Elemental Profundity sa kanyang Celestial Origin Energy, ipinasok niya ito sa suot niyang vest, na isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon. Lumitaw ang mga pulang kaliskis sa kanyang katawan bago tumama ang isang enerhiya ng mastasa sa vest. Ang mga pulang kaliskis ay mukhang totoong-totoo. Nang makita ang enerhiya ng mastasa, alam ni Alvin na pinalakas din ng Chaos Divine Earth ang kanyang depensibong King Grade Celestial Weapon gamit ang sarili nitong kapangyarihan. Sa sandaling tumama ang enerhiya nito sa vest. Zing! Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakatusok sa tainga ng mga sigaw ng espada. Kasabay nito, isang ulan ng mga espadang nakabalot sa cyan energy ang bumuhos sa vest ni Alvin bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Alvin na tumugon. Bam! Ang liwanag sa paligid ng vest ni Alvin ay kumulog at lumabo na parang masisira ang depensa nito. Gayunpaman, nanatili itong malakas. Mabilis siya. Umaatake rin ang mga espada niya ng buong bilis. Nabigla si Alvin. Kung hindi pinalakas ng Chaos Divine Earth ang kanyang depensa gamit ang Celestial Weapon, hindi niya mapipigilan ang atake ni Carl. Masyado siyang mabilis. Ano ang pangalawang lalim ng batas ng hangin na naunawaan ni Carl? Tanong ni Alvin sa Chaos Divine Earth habang mabilis na kumakabog ang kanyang puso. Ang pangalawang lalim ng batas ng hangin na naunawaan niya ay ang lalim ng paggalaw.
Ito ay tinatawag na gale profundity. Isa rin ito sa mga pinaka-praktikal na lalim sa batas ng hangin. Maaari nitong mapabuti ang bilis ng isang tao at ang bilis ng mga atake ng isang tao, sabi ng Chaos Divine Earth. Nako, kung wala, ako rito. Patay ka na sana. Pagkatapos, ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth ay naging seryoso habang patuloy na sinasabi, ang lakas ng binata na ito ay maituturing na nasa tuktok sa mga pumasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa pagkakataong ito. Ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth ay naging bahagyang arrogant habang sinasabi, gayunpaman, dahil nasa iyo ako, kahit gaano pa siya kabiles, imposibleng masira niya ang iyong mga depensa. Sa huli, wala siyang magagawa kundi sumuko sa kanyang mga pag-atake. Para bang pinapatunayang tama ang Chaos Divine Earth, tumigil sa pag-atake si Carl, at ang kanyang figure ay lumitaw sa harap ni Alvin. Same time niyang sinabi, hindi inaasahan, naunawaan mo rin ang pangalawang lalim ng isang batas. Ang batas ng pangalawang lalim ng mundo ay isang depensibong lalim, tama ba? Kung hindi, hindi mo mapipigilan ang aking mga pag-atake. Mukhang minamaliit kita. 2,999. Sa huli, nagpa siya si Carl na tumigil sa pag-atake dahil wala itong saysay. Kahit gaano pa niya kahigpit ang pagsisikap, nabigo siyang malampasan ang depensa ni Alvin. Minamaliit kita, sabi ni Carl bago niya tinalikuran si Alvin at nagsimulang maglakad palayo. Sinabi ko bang malaya kang umalis? Nakangising sabi ni Alvin. Nanliit ang kanyang mga mata habang tumataas ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo. Agad na kumalat ang kanyang dominanteng aura sa kanyang paligid. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natigilan si Carl. Lumingon siya at malamig na tiningnan si Alvin. Mayabang niyang sinabi, inaamin kong kahanga-hanga ang iyong mga depensa kaya hindi ko sila kayang lagpasan at patayin. Gayunpaman, mas mabilis ako kaysa sa iyo. Paano mo ako mapapapatay? Madali para sa akin na iwasan ang mga atake mo. Hindi kita mapapatay, pero hindi mo rin ako mapapatay. Labis ang kumpiyansa ni Carl sa kanyang bilis dahil sa batas ng hangin na kanyang naunawaan. Tutal, hindi lamang niya naunawaan ang fundamental na kalaliman ng batas ng hangin, ang Wind Elemental Profundity, kundi naunawaan din niya ang Gale Profundity, na isang kalaliman ng paggalaw. Pagkatapos magsalita ni Carl, hindi na niya pinalagpas ang tingin kay Alvin. Tumalikod siya, naghahanda ng umalis. Malamig na sinabi ni Alvin, paano kung gumamit ako ng Royal Grade Celestial Weapon? Napahinto muli si Carl sa mga sinabi ni Alvin. Bigla siyang lumingon at nakita ang mahabang tungkod sa kamay ni Alvin, isang King Grade Celestial Weapon, na napalitan na ng isang pulang singsing. Ang pulang singsing ay hindi katulad ng mga karaniwang singsing. Mayroong siyam na water chestnut na may iba't ibang hugis at laki sa paligid nito. Ang aura ng singsing ay banayad, hindi kasing liwanag ng aura ng isang King Grade Celestial Weapon. Gayunpaman, sa sandaling ipinadala ni Alvin ang kanyang Celestial Origin Energy sa pulang singsing, ang aura nito ay tumaas at naging mas malakas kaysa sa isang King Grade Celestial Weapon. Isang Royal Grade Celestial Weapon. Maging si Carl na nakatayo sa malayo ay malinaw na naramdaman ang dominanteng aura ng singsing. Noong una, hindi niya sineryoso si Alvin nang magsalita si Alvin tungkol sa Royal Grade Celestial Weapon. Natural lang, ang kanyang kawalan ng paniniwala ay naalis at napalitan ng pagkabigla matapos niyang maramdaman ang aura ng singsing. Isa itong tunay na Royal Grade Celestial Weapon. Imposible. Paano siya nakakuha ng Royal Grade Celestial Weapon? Isa lamang siyang overarching Heaven Supreme Celestial. Hindi makapaniwalang naisip ni Carl. Nahirapan siyang tanggapin na si Alvin ay nagtataglay ng Royal Grade Celestial Weapon. Natural lamang ito dahil kahit ang Sima Clan, isang Grade 7 clan, ay walang Royal Grade Celestial Weapon. Kahit na mayroon sila nito, hindi nila ito isisiwalat dahil hindi nila ito mapoprotektahan. Sa mga rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion, tanging ang 3 clans at 2 sect lamang ang sapat na makapangyarihan upang protektahan ang isang Royal Grade Celestial Weapon. Kahit na noon, kailangan pa rin nila ng pahintulot mula sa Profound Nether Mansion kung gusto nilang magtago ng isang Royal Grade Celestial Weapon.
Batay dito, makikita kung gaano kabihira ang mga Royal Grade Celestial Weapon. Takbo. Paulit-ulit na pumasok sa isip ni Carl ang kaisipang ito. Bagamat hindi kasing bilis niya si Alvin, nagbago na ang sitwasyon ngayong gumagamit na si Alvin ng Royal Grade Weapon. Makakatakas na lamang siya sa abot ng atake ni Alvin ngayon. May pagkakataon siyang mabuhay hanggat kaya niyang malampasan si Alvin. Nako, akala ba niya ay hindi alam ni Alvin ang iniisip niya? Ipapakita ba ni Alvin ang Royal Grade Celestial Weapon ng walang plano? Tila naging bug zone ng kulay asul na hangin si Carl habang mabilis siyang tumatakas. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa akin? Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan. Kalaliman ng grabidad sa kalawakan. Pagkarinig pa lang ng boses ni Alvin, isang di nakikitang puwersang humihila ang nagpabagal kay Carl bago pa siya makatakas. Buzz! Inihagis ni Alvin sa ere ang Royal Grade Celestial Ring na naglalaman ng kanyang Celestial Origin Energy. Buzz! Ang siyam na water chestnut sa paligid ng singsing ay kumikinang ng maliwanag, at siyam na sinag ng liwanag na tila kasing talas ng talim ay agad na tumama. Ang singsing na ito ay ang mystical yang 9 water chestnut ring, isang Royal Grade Celestial Weapon na hawak ni Alvin para sa misteryosong si Brother Pay. Sa normal na mga pangyayari, hindi niya gagamitin ang singsing. Gayunpaman, dahil nasa Southern Heaven Ancient Realm na siya ngayon, sigurado siyang walang makakaalam tungkol sa Royal Grade Celestial Weapon kung gagamitin niya ang mga ito. Tutal, gaya ng kasabihan, ang mga patay ay walang sinasabing kwento. Bukod dito, ang Southern Heaven Ancient Realm ay may formation na pumipigil sa isa na gumamit ng Communication Celestial Talismans. Ang formation ay itinatag upang maiwasan ang mga kalahok na magtulungan ng masyadong maaga at pumatay ng mga nag-iisang kalahok sa simula ng laro. Buzz! Naririnig ni Carl ang ugong na nagmumula sa singsing habang tumataas ang singsing sa kanya. Parang tinatawag siya ng kamatayan sa sandaling ito. Kumirot ang kanyang tiyan at kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib habang sinusubukan niyang makatakas gamit ang lahat ng kanyang lakas. Siya. Naunawaan na ba niya ang batas ng gravitational space dipiti ng mundo hanggang sa ganoong antas? Base sa puwersa ng paghila, masasabi ni Carl na malayo pa sa pag-unawa ni Alvin sa gravitational space dipiti hanggang sa rudimentary stage. Gayunpaman, labis siyang nagulat. Natuto na si Alvin ng tatlong lalim mula sa batas ng mundo. Anong klaseng halimaw ang nakasalubong niya? Hindi lang naunawaan ng binata na wala pang 100 taong gulang ang batas ng fundamental DPT mundo, kundi naunawaan din niya ang batas ng galaw ng mundo hanggang sa rudimentary stage at ang batas ng ikatlong lalim ng mundo. Kung hindi niya ito nasaksihan at naranasan mismo, hindi siya maniniwala na may ganitong halimaw sa profound nether mansion. Kung wala ang puwersang humihila, maaaring nakatakas si Carl. Sayang. Hindi. Sa sandaling ito, ang mystical yang 9 water chestnut ring ay ilang talampakan na lamang ang layo kay Carl. Ang liwanag na inilalabas nito ay mas nagningning pa kaysa dati. Bigla na lang natigilan si Carl. Isang baluti ang sumulpat sa kanya. Ang bug zone ng kulay asul na hangin na nakapalibot sa kanyang katawan ay tumama sa baluti. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Sa kabila ng paghahanda sa pag-atake, hindi niya inakalang makakayanan niya ang isang atake mula sa isang Royal Grade Celestial Weapon. Sa huling pagpupumilit na manatiling buhay, tinitigan ni Carl si Alvin at nagbanta, kung papatayin mo ako, hindi ka kailanman hahayaang makatakas ng Sima Clan. Bueno, depende iyan kung malalaman ito ng Sima Clan. Si Alvin na nakatayo sa malayo ay ngumiti ng may paghamak. Swoosh! Ang mystical yang 9 water chestnut ring ay tumama sa pananggalang na baluti ni Carl. Ang mga sinag ng liwanag na kasing talas ng mga talim ay tumago sa kanyang baluti. Ang kanyang pananggalang na baluti ay nagawang makayanan ang una at pangalawang sinag ng liwanag, ngunit ang ikatlong sinag ng liwanag ay tumagas dito. Napakalakas ng Royal Grade Celestial Weapon. Malinaw na naramdaman ni Carl kung gaano kalakas ang Royal Grade Celestial Weapon. Hindi to kayang tiisin ng kanyang mga depensa. Kumislap ang kanyang katawan habang sinusubukan niyang tumakas muli. Sa kasamaang palad, hindi niya magamit ang buong potensyal ng kanyang bilis dahil sa grabidad mula sa gravitational space profundity.
Swoosh! Swoosh! Ang biglaang paggalaw ni Carl ay nagpahina sa kanyang depensa. Sa loob lamang ng isang iglap, tuluyang nalagpasan ng mystical yang 9-water chestnut ring ang kanyang depensa. Hindi! Sigaw ni Carl ng buong lakas. Ang kanyang boses ay puno ng galit, hinanakit, at kawalan ng pagsang-ayon. Natalo siya sa isang kalaban na kasing lakas niya dahil lamang sa isang royal grade celestial weapon. Paano siyang hindi magdamdam at hindi magsasalita? Sa isang kisap mata lamang, bumagsak siya sa lupa ng may malakas na kalabog. Kahit na nasa bingit ng kamatayan, ang kanyang mga mata at bibig ay nakanganga. Sa sandaling malagutan ng hininga ni Carl, nabasag ang kanyang accumulative points jade. Ang mga puntos na kanyang naipon ay automatikong naililipat sa accumulative points jade ni Alvin. Pagkatapos, inangkin ni Alvin ang spatial ring ni Carl na nakalutang sa hangin bago ito itinago. Kasabay noon, si Carl, ang nangungunang henyo sa Sima clan na may mataas na likas na talento at kakayahang umintindi, ay napatay ni Alvin sa Southern Heaven Ancient Realm. Ang tagumpay ni Alvin ay dahil sa purong open sibong Royal Grade Celestial Weapon. 3,000. Sa Devata Realms, mayroong iba't ibang grado ng Celestial Weapons. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng bawat grado ay parang langit at lupa. Ang King Grade Celestial Weapon ay walang kapantay sa Royal Grade Celestial Weapon. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa ay mas malaki kumpara sa pagkakaiba sa pagitan ng Duke Grade Celestial Weapon at King Grade Celestial Weapon. Walang duda na napakabilis talaga ni Carl. Kung wala ang tulong mo, hindi ko sana mauunawaan ang gravitational space profundity sa antas na ito. Kung mayroon lang akong Royal Grade Celestial Weapon, mahirap pa rin siyang patayin, sabi ni Alvin sa Chaos Divine Earth. Dahil nagpa siya si Alvin na gamitin ang Royal Grade Celestial Weapon, kinailangan niyang patayin si Carl. Hindi niya maaaring hayaang kumalat ang balita tungkol sa pagkakaroon niya ng Royal Grade Celestial Weapon. Hindi lamang ito magdudulot ng gulo, kundi malamang na mapipilitin din siyang isuko ito. Sa katunayan, ang Chaos Divine Earth ang nakakumbinsi sa kanya na gamitin ang Royal Grade Celestial Weapon. Mayabang na napangisi ang Chaos Divine Earth. Nako, kung naunawaan mo na ang gravitational space profundity hanggang sa rudimentary stage, pwede mo na sana siyang patayin nang hindi ginagamit ang Royal Grade Celestial Weapon. Pinipigilan ng batas ng gravitational space profundity ng mundo ang bilis. Kung naunawaan mo na ang gravitational space profundity hanggang sa rudimentary stage, pwede mo sanang nahuli si Carl gamit ang King Grade Celestial Method, ang Black Rock Prison Method, at napatay. Hindi nakakailanganin ang Royal Grade Celestial Weapon. Ang panimulang yugto. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin matapos niyang marinig ang mga salita ng Chaos Divine Earth. Ang King Grade Celestial Method, ang Black Rock Prison Method, ay nilalaman ng dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Na-master ni Alvin ang Earth Elemental Profundity ngunit hindi ang Gravitational Space Profundity. Maituturing lamang siyang na-master ang Gravitational Space Profundity pagkatapos niya itong maunawaan hanggang sa rudimentary stage. Ang rudimentary stage ang pinakamataas na stage para sa isang lalim sa isang King Grade Celestial Method. Tama ang Chaos Divine Earth. Kung naunawa niya ang gravitational space profundity hanggang sa rudimentary stage, mabibihag niya sana si Carl gamit ang Black Rock Prison Method kahit na pareho lang ang lakas nila, gaano man kabila si Carl. Nagtatakang tanong ng Chaos Divine Earth, ilang puntos ang naipon mo mula sa batang iyon? Dapat ay nakapag-ipon na siya ng maraming puntos dahil malakas naman siya. Pinalawak ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang accumulative points jade bago siya sumagot, mayroon na akong 11 puntos ngayon. Ibig sabihin, nakakuha ako ng 8 puntos mula kay Carl. 8 puntos. Natahimik sandali ang Chaos Divine Earth. Nang muli itong magsalita, may bahid ng pagkabalisa ang narinig sa boses nito. Ngayong patay na ang batang iyon, aalisin na ang pangalan niya sa scoreboard. Natatakot akong malaman ng mga tao na ikaw ang pumatay sa kanya dahil tataas ang puntos mo. Kapag namatay na ang binata, mabubure na ang pangalan niya sa listahan ng mga ranggo. Natatakot akong malaman ng mga tao na pinatay mo siya dahil tumaas ang puntos mo.
Bagamat poprotektahan ka ng alinman sa 3 sekta at 2 angkan na salihan mo, hindi ka nila mapoprotektahan magpakailanman. Walang duda na maghihiganti sa iyo ang mga miyembro ng Sima Clan kung malalaman nila ito. Huwag kang mag-alala. Ang Southern Heaven Celestial Lord na lumikha ng Southern Heaven Ancient Realm ay mayroon ding ganitong alalahanin. Batay sa aking nalalaman, mayroong isang formation dito na nilikha gamit ang batas ng oras. Ang pagkamatay ng isang tao rito ay hindi agad makikita sa kanyang soul pearl. Ito ay upang mapanatili ang pagiging hindi kilala ng pumatay, nakapapanatag na sabi ni Alvin. Akmang babawiin na ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan mula sa kanyang accumulative points jade nang makaramdam siya ng kakaibang enerhiya na biglang lumitaw. Tila ginagabayan ng kakaibang enerhiya ang kanyang banal na kamalayan patungo sa isang partikular na lokasyon. Ang enerhiyang ito. Sinusubukan ba nitong akayin ako sa direksyong iyon? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Parang sumasagot sa kanyang naisip, biglang nagliwanag ang kanyang accumulative points jade. Pagkatapos, isang malakas at masiglang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ang mga nakakuha ng 10 puntos ay ididirekta sa Celestial Lord Temple na aking iniwan. Naglaho ang boses pagkakita nito. Ang boses na ito. Posible kayang pag-aari ito ng Southern Heaven Celestial Lord na lumikha ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang Celestial Lord Temple. Ang mga makakakuha ng 10 puntos ay ididirekta sa Celestial Lord Temple. Bakit hindi ko pa ito naririnig dati? Napaisip si Alvin sa loob-loob, nalilito sa biglaang pangyayaring ito. Maaari kayang isa itong bagong tuntunin sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Hindi, wala itong saysay. Naguluhan si Alvin. Wala pa siyang narinig tungkol sa isang Celestial Lord Temple o kung paano siya dinala sa isang Celestial Lord Temple matapos makakuha ng 10 puntos. Sa huli, nagpasya siyang tanungin ang Chaos Divine Earth tungkol dito. Mahinahong sumagot ang Chaos Divine Earth, siguro may isang formation sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm na kayang burahin ang mga alaala ng mga pumasok sa Celestial Lord Temple. May ilang makapangyarihang Celestial Lords na kayang gumamit ng ganitong formation. Mabubure ang mga alaala ng isang tao tungkol sa Celestial Lord Temple, ngunit mananatili pa rin ang mga bagay na nakuha niya roon. Hindi niya lang maalala kung saan niya nakuha ang mga bagay na iyon. Buburahin ang mga alaala. Gulat na bulalas ni Alvin. Nanliit ang kanyang mga mata nang bigla niyang maalala ang mga sinabi ni Jovan noon. Sinabi sa kanya ni Jovan na dati ay may ilang overarching heavenly supreme celestials na walang alaala kung paano nila nakuha ang ilan sa mga item sa kanilang spatial rings pagkatapos lumabas mula sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Para bang ang mga item na iyon ay mahimalang lumitaw sa kanilang spatial rings. May mga tao pa nga na nakalimutan kung paano nila naipon ang ilan sa kanilang mga puntos patungo sa dulo. Bulong ni Alvin sa sarili, parang anumang bagay na may kaugnayan sa Celestial Lord Temple at kung ano ang mangyayari pagkatapos kung makakuha ng 10 puntos dito ay mananatiling sekreto. Wala kang maaalala, pero maaalala ko. Pagkatapos mong umalis sa lugar na ito, ikukwento ko sa iyo ang lahat, sabi ng Chaos Divine Earth. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon bago tumingin sa kanyang kanan. Ito ang direksyon kung saan siya tinangka ng kakaibang enerhiya na dalhin. Dahil ang isang tao ay dadalhin sa Celestial Lord Temple kapag nakakuha na siya ng 10 puntos, iniisip ko kung mayroon na bang nakarating sa Celestial Lord Temple. Marahil, sa ngayon, may mga taong papunta roon. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Matapos masaksihan ang lakas ni Carl, mas kumbinsido si Alvin na hindi niya dapat maliitin ang iba pang overarching heaven supreme celestials na pumasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Si Carl ay isa sa iilang overarching heaven supreme celestials mula sa isang puwersang grade 7. Walang duda na ang mga nagmula sa isang puwersang grade 7 ay hindi magiging mas mahina kaysa kay Carl. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa sila kaysa kay Carl. Nagpatuloy si Alvin sa paglalakad patungo sa Celestial Lord Temple sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Walang duda na espesyal ang Celestial Lord Temple.
Tutal, tanging ang mga nakakuha lamang ng 10 puntos ang pinapayagang makapasok sa templo. Kaya naman, medyo nasasabik siyang pumunta sa Celestial Lord Temple. Sa gitna ng Scalan Cloud Lake. Sa sandaling ito, biglang naglaho ang pangalang nasa ika-6 na pwesto sa scoreboard. Kasunod nito, nagsimulang umangat ang mga pangalan sa likod nito. Hindi na kailangang sabihin, ang pagbabago sa ranggo ay nagdulot ng kaguluhan. Nawala ang pangalan ni Carl. Hindi ako nagkamali ng nakita, di ba? Oo. Nawala na ang pangalan ni Carl. Nakaipon na siya ng 8 puntos bago pa man nawala ang pangalan niya. Sus Mariosep. Patay na ba siya? Kailangang maging malakas si Carl para makakuha ng 8 puntos. Pero, namatay siya ng ganoon lang. Hindi lang siya malakas, kundi ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay napakataas din. Siya ang unang henyo na lumitaw sa Sima Clan sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi ba niya naunawaan ang batas ng hangin na Gale Profundity? Paano siya mamamatay matapos maunawaan ang ganito kalalim na bagay? 3,001. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng isang matandang lalaking nakaabong damit nang makita niyang nawala na ang pangalan ni Carl sa scoreboard. Ang kanyang dominanteng aura ay nagdulot ng panginginig sa takot sa mga taong may mahinang cultivation base habang sumisigaw siya, paano ito nangyari? Napakalakas. Sino siya? Ang dominante ng aura niya. Hindi mo siya kilala. Siya ang Grand Elder ng Sima Clan, isang grade 7 clan. Ang dakilang matatanda ng angkan ng Sima. Bakit siya nandito? Karaniwan, ang mga taong may ganitong kataas-taasang katayuan ay hindi pumupunta rito, hindi ba? Sa palagay ko ay hindi matatanggap ng matandang pinuno ang pagkamatay ni Carl. Natural lang yan. Ang isang taong may ganitong kalibre tulad ni Carl ay tiyak na sumisikat na bituin ng Sima Clan. Paanong hindi magluluksa ang mga matataas na miyembro ng Sima Clan sa pagkawala ng isang talento? Ang matandang lalaki, si Fabian, ay ang dakilang elder ng Sima Clan. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa mga pinuno ng 3 sekta at 2 angkan na naroroon, maliban kay Mingfen, ang pinuno ng 3 sekta ng Copland Celestial Sect. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pinangunahan ang mga miyembro mula sa Sima Clan patungo sa pasukan ng mababang kaharian sa Southern Heaven Ancient Realm, at may dahilan para doon. Bagamat maraming tao ang nakakilala sa matandang lalaki, hindi marami ang nakakaalam ng kanyang relasyon kay Carl. Personal niyang pinangunahan ang mga miyembro mula sa Sima Clan dito dahil si Carl, isa sa mga kalahok na overarching Heavenly Supreme Celestials, ay ang kanyang minamahal na apo na kanyang lubos na ipinagmamalaki. Patay na si Carl. Mahinang panagoy ni Fabian na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Lubos akong nakikiramay sa iyong pagkawala, dakilang elder, sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa tabi ni Fabian. Isa lamang siyang ordinaryong elder sa Sima Clan, hindi tulad ni Fabian. Alam niyang si Carl ay napakamahal at hindi mapapalitan ni Fabian. Ngayong namatay na si Carl, maiisip na lamang ng isa kung paano magiging ganito si Fabian. Bumantong hininga siya sa loob-loob. Si Carl ang pinakamamahal na apo ng dakilang elder. Ngayong namatay na siya, tiyak na pinagsisihan ng dakilang elder na pinayagan siyang makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Heaven. Karamihan sa mga taong nakakakilala kay Carl ay nagulat na namatay siya sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Dapat malaman ng isa na siya ang pinakanatatanging henyo na lumitaw sa Sima Clan sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi pa siya 200 taong gulang, ngunit isa na siyang peak overarching Heavenly Supreme Celestial na nakaunawa sa 2 lalim mula sa batas ng hangin. Ang taong iyon ay tiyak na nasa tuktok sa mga nakapasok sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gayunpaman, namatay siya ng ganoon na lang. Bomb! Kumislap ang katawan ni Fabian, nag-iwan ng mga alon sa kanyang likuran. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ng 5 pinuno mula sa 3 sekta at 2 angkan. Tumingin siya kay Mingfen at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Pinuno ng sekta Boan. Elder Fabian. Ang Sima Clan ay isang grade 7 clan kaya natural lamang nakilala ni Mingfen Boan ang Grand Elder ng Sima Clan.
Bago pa makapagsalita si Fabian, sinabi niya, alam ko na kung ano ang nagdala sa iyo rito. Gayunpaman, walang nakakaalam sa nangyayari sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, kahit ang ilan sa amin dito. Wala kaming magagawa kahit na pumayag kaming tulungan kang matukoy ang taong pumatay sa iyong apo. Alam ko ang sitwasyon, tumanggo si Fabian at sinabi sa mahinang boses, nais kong humingi ng pabor sa iyo, pinuno ng sekta na si Bowen. Kung matutukoy ko kung sino ang pumatay sa aking apo, nais kong ibigay siya sa akin ng pinuno ng sekta na si Bowen. Hindi niya pinansin ang iba pang 4 na pinuno ng 3 sekta at 2 angkan dahil wala silang kalaban-laban sa kanya. Tanging si Mingfen Bowen lamang ang may kakayahang pigilan siya sa paghihiganti sa kanyang apo. Natatakot akong hindi ako maaaring sumang-ayon dyan. Umiling si Mingfen Bowen. Hindi responsibilidad ng 3 sekta at 2 angkan ang magdesisyon mga ganitong bagay. Tutal, binibigyan lamang tayo ng autoridad ng Profound Nether Mansion na buksan ang pasukan patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Pinuno ng sekta, Bowen, bilang isa sa 10 inspector ng Profound Nether Mansion, naniniwala akong hindi ka hahayaang maghanap ng mali sa iyo ng Profound Nether Mansion, patuloy na sabi ni Fabian. Sa kasamaang palad, nanatiling matatag si Mingfen sa kanyang desisyon. Malungkot na bumalik si Fabian sa kanyang pwesto. Nahulaan ng karamihan ang intensyon ni Fabian nang lumapit siya kay Mingfen. Ang dakilang matatanda ng angkan ng Sima, si Fabian, ay lolo ni Carl. Ngayong patay na si Carl, walang duda na gusto niyang punitin ang pumatay sa kanyang apo upang ipaghiganti ang kanyang apo. Siguro hiniling niya kay Sect Leader Bowen na huwag makialam kapag naghihiganti siya. Pero, paano niya balak malaman kung sino ang pumatay sa apo niya? Sa tingin mo ba alam niya? Sa palagay ko ay hindi. Malamang gusto lang niyang maging handa. Paano kung matutukoy niya talaga ang mamamatay tao? Sa anumang kaso, hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang apo kung magpas siya ang Sect Leader na si Bowen na makialam. Siguro'y pumunta siya kay Sect Leader Bowen para hilingin na huwag makialam sa kanyang paghihiganti. Dahil sa kanyang hindi magandang ekspresyon, malamang ay tinanggihan ni Sect Leader Bowen ang kanyang kahilingan. Kung papayag ang pinuno ng sekta na si Bowen sa kanyang kahilingan, sino ang maglalakas loob na pumatay sa Southern Heaven Ancient Realm sa hinaharap? Kasabay nito, natuklasan din sa wakas ng ilang taong walang alam sa mga patakaran ng scoreboard kung paano ito gumagana. Mukhang wala pang nakakuha ng 8 puntos pagkatapos mamatay ni Carl, bulong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa sarili habang nakatingin sa scoreboard. Siyempre hindi. Kung agad na ipapakita sa scoreboard kung sino ang nakakuha ng 8 puntos, hindi ba't parang pagbubunyag na rin ito sa lahat ng pumatay kay Carl? Unti-unting tataas ang puntos para sa taong pumatay kay Carl. Ito ay para protektahan ang pagiging hindi kilala ng pumatay, tugon ng isang matandang lalaki. Kaya, ibig sabihin nito maliban kung umamin ang mamamatay tao sa pagpatay kay Carl o kung may saksi, walang sino man, maliban sa mamamatay tao, ang makakaalam kung sino ang pumatay kay Carl. Tama iyan. Kung ang mga kalahok ay takot pumatay, dahil sa takot sa mga kahihinatnan ng kanilang mga ginawa, ano pa ang saysay ng pagpasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Samantala, nagliwanag ang mga mata ni Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, habang nakatingin sa scoreboard. Nadagdagan lang ng 2 ang puntos ni Alvin. 5 puntos na ang natira niya ngayon. Hindi talaga siya nakakadismaya. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng kunot noon nang makita niya ang pangalan sa itaas ng scoreboard. Gayunpaman, ang nangungunang scorer ay nakapag-ipon na ng 11 puntos. Kahit ang nasa ika-10 pwesto ay nakapag-ipon na ng 7 puntos. Sana ay mabilis na makapasok si Alvin sa top 10. Bagamat napukaw na ng atensyon ni Clarence ang pagkamatay ni Carl kanina, hindi niya ito iniugnay kay Alvin. Tutal, si Carl ay isang tugatog ng overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa sa 2 lalim mula sa batas ng hangin, ang wind elemental profundity at ang gale profundity. Hindi niya inisip na kayang talunin ni Alvin si Carl, lalo na ang pagpatay kay Carl.
Pagkabalik ni Fabian, isa pang elder mula sa Sima clan ang mapait na ngumiti habang sinasabing, dakilang elder, kahit na pumayag ang third sect leader ng Koplang Celestial Sect sa iyong kahilingan, mahirap pa ring malaman ang pagkakakilanlan ng pumatay sa iyong apo. Papatayin ko na lang ang pinakakahina-hinala. Sabi ni Fabian habang malamig na nanlilisik ang mga mata. Bagamat marami siyang anak na lalaki at apo, si Carl ang paborito niya. Labis ang kanyang galit sa pagkamatay ni Carl kaya't hiniling niya na sana ay makapasok na siya sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ngayon upang ipaghiganti ang kanyang apo. Nang marinig ang mga salita ni Fabian, ang matanda ay napangiti na lamang ng walang magawa. Sa lahat ng mga overarching Heavenly Supreme Celestials, iilan lamang mula sa mga puwersang nasa ika-7 baitang ang kayang makipagsabayan kay Carl. Gayunpaman, magiging mahirap pa rin para sa kanila na patayin si Carl maliban kung magsanib puwersa sila. Kung totoo nga iyon, mas magiging mahirap matukoy ang pumatay o mga pumatay kay Carl. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin sa nangyayari sa labas ng Southern Heaven Ancient Realm. Bagamat unti-unting tumataas ang kanyang mga puntos habang lumilipas ang panahon, walang naghinala na siya ang pumatay kay Carl. Mabilis na napagpasyahan ni Fabian na hindi sospek si Alvin matapos niyang imbestigahan ang lakas ni Alvin mula sa mga taong nakakaalam. Nakatutok ang kanyang mga mata sa scoreboard, kinakabisado ang mga pangalan ng mga biglang nakakuha ng maraming puntos bilang sospek. Sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa isang kisap mata, isa na namang buwan ang lumipas. Inabot si Alvin ng 1 buwan at mabilis na naglakbay upang makalabas sa tila walang hangganang kagubatan sa ilalim ng gabay na puwersa. Batay dito, makikita kung gaano kalawak ang kagubatan. Sa wakas nakalabas na ako. 3,002. May nakasalubong na 3 tao si Alvin sa daan. Isa sa kanila ang sumugod sa kanya nang matuklasan niyang wala pa pala siyang 100 taong gulang. Sa kasamaang palad, napatay niya ang taong iyon. Nasaksihan ng 2 pa ang kanyang lakas noong nilabanan niya ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation kaya hindi sila nang ahas na makipaglaban sa kanya. Sa katunayan, inakala nilang tiyak na papatayin niya sila. Gayunpaman, dahil hindi sila kumilos laban sa kanya, hindi niya sila inabala. Napakahalaga na makarating siya sa Celestial Lord Temple na sa palagay niya ay nilikha ng Southern Heaven Celestial Lord sa lalong madaling panahon. Tiyak na maraming kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro doon. Pagkaalis sa kagubatan, nakarating si Alvin sa isang malawak at tila walang hangganang kapatagan. 3 araw na siyang naglakbay at lumilipad sa ibabaw ng kabundukan nang marinig niya ang mga tunog mula sa isang patuloy na labanan. Isang malakas at mayabang na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nang marinig niya ang mga salita, naging malungkot ang kanyang ekspresyon, at agad siyang bumaba. Henry, wala kang laban sa akin. Mamatay ka. Ang mga salitang ito ang nagudyok kay Alvin na lumihis patungo sa kabundukan. Nakakita si Alvin ng 2 figure sa gitna ng isang nakakatakot na labanan pagkababa niya. Ang malakas at mayabang na boses ay malinaw na pagmamayari ng binata na may kalamangan sa labanan. Ang kanyang kalaban na nasa kawalan ay walang iba kundi si Henry, ang ika-5 anak ni Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage City sa Supporting Fall Nation. Si Henry ay kapatid din ni Jovan. Habang papalapit si Alvin sa 2, kusa niyang inilabas ang kanyang aura. Mabilis na natuklasan ng 2 ang kanyang presensya at agad na humiwalay sa isa't isa. Kay Kuya Darfield. Hindi inaasahan ni Henry na akala niya'y mamamatay na siya sa kritikal na sandali. Agad na sumibol ang pag-asa sa kanyang puso. Labis siyang natuwa. Kapatid na Darfield. Ang kalaban ni Henry ay isang binata na nakasuot ng magandang damit. Tiningnan niya si Alvin na pumihil sa kanyang laban. Nang mapagtanto niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ba't siya ang henyong cultivator na walang sekta mula sa Supporting Fall Nation, si Alvin? Madali niyang natalo si Jingayo, ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation, bago pa tayo makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, tama ba? Habang iniisip ang mga bagay na ito, ang binata na nakasuot ng magagandang damit ay hindi nag-aksaya ng oras at sinubukang tumakas. Ang kanyang katawan ay biglang nawala sa isang kisap mata.
Sa kasamaang palad, bago pa siya makalayo, isang figure ang lumitaw na parang isang multo sa kanyang harapan, na humaharang sa kanyang daan. Ang taong pumihil sa kanya ay walang iba kundi si Alvin. Bagamat walang naging alitan si Alvin sa binata, hindi niya maaaring basta na lang tumabi at panoorin ang taong ito na patayin ang nakababatang kapatid ni Jovan. Alvin, nasaktan ba kita? Ang mga mata ng binata ay puno ng takot at ang kanyang mukha ay namumutla habang nakatingin kay Alvin. Ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom ay basang-basa ng pawis. Hindi man lang siya kayang tapatan si Jingayo, ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation. Paano niya aasang maipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang taong madaling nakatalo kay Jingayo? Bukod dito, batay sa bilis ni Alvin, malinaw na mas mataas si Alvin sa kanya. Hindi na nag-abalang sumagot si Alvin sa binata. Pagkasabi pa lang ng binata, agad siyang sumugod gamit ang kanyang mahabang pamalo ng napakabilis. Napatay ang binata bago pa man siya makareact. Kahit na may oras pa siyang ipagtanggol ang sarili, wala pa rin siyang pagkakataon laban kay Alvin na gumamit ng kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo upang gamitin ang Duke Grade Celestial Method at Divine Ability, ang Immobilization King Method at ang Eastern Purple Chi. Paano magagawang ipagtanggol ng isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial ang kanyang sarili laban sa ganitong pag-atake? Ayos ka lang ba? Nakangiting tanong ni Alvin nang lumapit sa kanya si Henry. Ayos lang ako. Umiling si Henry. Mabuti na lang at dumating ka sa oras, Brother Darfield. Kung hindi, baka napatay na ako ni Joss. Baka sa mukha niya ang takot nang magsalita siya. Joss. Kilala mo ba siya bago pa man to? Tanong ni Alvin na may pagtataka. Base sa mga salitang narinig niya kanina, tila kilala ni Joss Reed, ang binata, si Henry. Kung hindi sana ganoon katindi ang galit ni Joss Reed noong nagsalita siya kanina. Siyempre naman. Nagkaroon kami ng malaking alitan. Para maging eksakto, nagkaroon siya ng malaking alitan sa kapatid ko, at nasangkot din ako, sabi ni Henry nang may ngiti sa labi. Jovan. Tumaas ang kilay ni Alvin. Alam niyang si Jovan ang tinutukoy ni Henry nang banggitin niya ang kapatid niya kanina. Bagamat may iba pang mga nakatatandang kapatid na lalaki si Henry, mas matanda sila sa kanya at bihirang magsama-sama. Hindi niya kinakausap ng ganoon casual ang kanyang mga kapatid, maliban kay Jovan. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Alvin kung hindi naman kinakailangan kaya mabilis siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa Celestial Lord Temple. Dahil si Henry ay nakababatang kapatid ng kanyang mabuting kaibigan, natural lamang na isinama niya si Henry. Ang templo ng Panginoong Celestial. Nabigla si Henry nang sabihin sa kanya ni Alvin ang tungkol sa templo ng Panginoong Celestial. Malinaw na ngayon lang niya ito narinig. Ang mga nakakuha ng 10 puntos ay ituturo sa daan patungo sa Celestial Lord Temple. Bulong ni Jovan sa sarili. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, ayan na. Hindi nakakapagtaka na ang ilang overarching Heavenly Supreme Celestials na nagmula sa Southern Heaven Ancient Realm ay nakahanap na ng mga bagay sa kanilang spatial rings na hindi nila matindaan kung nakuha nila. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay hindi man lang matindaan kung paano nila nakuha ang ilan sa kanilang mga puntos. Tila mayroong isang formation na kayang burahin ang mga alaala ng mga taong nakakuha ng 10 puntos at nakapasok sa Celestial Lord Temple. Medyo sigurado akong tama ako dahil wala pang nakarinig tungkol sa Celestial Temple. Natatakot ako na mabubura rin ang mga alaala ko dahil sinabi mo sa akin ang tungkol sa Celestial Lord Temple. Malamang ay hindi ko na maalala na nakilala kita. Malamang na malamang. Bahagyang tumango si Alvin. Pagkatapos, tumingin siya kay Henry at nagtanong, Henry, ilang puntos na ang naipon mo sa ngayon? 3 puntos, sabi ni Henry nang may nahihiyang ngiti, mapalad akong nakatagpo ang 2 average peak overarching Heavenly Supreme Celestials na may tig-1 puntos. Kumusta ka naman, Brother Darfield? Ako. Bago ko pa napatay ang lalaking iyon, nakaipon na ako ng 16 na puntos. Pinalawak ni Alvin ang kanyang divine consciousness sa kanyang accumulative points jade habang sumasagot, ngayon, mayroon na akong 21 puntos.
Hindi ko inaasahan na nakaipon siya ng 5 puntos. Kahit may kutob si Henry na hindi mababa ang puntos ni Alvin, nabigla pa rin siya nang marinig niya ang bilang ng puntos na nakuha ni Alvin. 21 puntos. Nakaipon sana ng 8 puntos ang Diyos na iyon kung napatay niya ako. Sa kasamaang palad, nakilala kanya, kapatid na Darfield. Nakahinga ng maluwag si Henry nang maalala ang kanyang muntik ng kamatayan. Tumingin siya kay Alvin at same time na sinabi, "Kapatid na Darfield, alam kong iniligtas mo ako dahil matalik kang magkaibigan ng kapatid ko. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako at lubos na may utang na loob sa iyo. Tiyak na babayaran kita sa hinaharap, kapatid na Darfield." Kumislap ang kanyang mga mata nang may determinasyon nang magsalita siya. Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon. Maya-maya, may naalala siya at sinabing, "Henry, hindi ako sigurado kung makakapasok ka sa Celestial Lord Temple. Sa ating paglalakbay, papatayin ko ang mga taong makakasalubong natin, at makukuha mo ang kanilang mga puntos. Kailangan nating siguraduhin na mayroon kang 10 puntos, kahit man lang, para masiguro mong makakapasok ka sa Celestial Lord Temple. Kailangan nating gawin ito ng mabilis. Hindi ito naaangkop. Paano ko makukuha ang mga puntos kung ikaw ang gumagawa ng lahat ng trabaho?" Bagamat natutokso si Henry, umiling siya at tinanggihan ang mungkahi ni Alvin. "Kapatid na Darfield, alam kong gusto mo akong tulungan, pero ang hangad ko ay mauna ka sa mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gawin mo lang ang sinasabi ko." Mariing giit ni Alvin. Napangiti si Henry nang walang magawa. Labis siyang naantig. Para matulungan si Henry na makaipon ng sapat na puntos, hindi na naging maawain si Alvin. Papatayin pa niya ang mga hindi siya ginagalit. Matapos pumatay ng ilang tao, nakakuha siya ng 10 puntos para kay Henry. "Nararamdaman ko na ang puwersang gumagaba sa akin ngayon," sabi ni Henry. Bahagyang tumango si Alvin. Habang papunta sila sa Celestial Lord Temple, hindi nagpigil si Alvin at pumatay pa ng ilan pang tao para makaipon ng puntos para sa kanyang sarili. Alam ng mga pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm na isinasapanganib nila ang kanilang buhay nang pumasok sila sa kaharian. Gayunpaman, ang mga pinatay ni Alvin ay nagdamdam at puno ng hinanakit. Tutal, si Alvin ay napakalakas kaya't wala silang pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. 3,003. Sa katunayan, ang mga nakaligtas ng mahigit 2 buwan sa malupit na kapaligiran ng ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay karamihan sa mas malalakas na overarching Heaven Supreme Celestials. Bagamat ang ilan sa mga overarching Heaven Supreme Celestials na nakilala ni Alvin ay hindi naunawaan ang anumang kapangyarihan ng mga batas, napag-aralan nila ang Duke Grade Celestial Methods o Divine Abilities. Mas malakas pa sila kaysa kay Jovan noong Southern Heaven Combat at posibleng kapantay ni Jinyong, ang ika-4 na prinsipe ng supporting Fall Nation. Sa kasamaang palad, nakatagpo nila si Alvin at namatay bago pa man sila makaryak. Gamit ang lakas ni Alvin, napakadali para sa kanya na patayin ang mga overarching Heaven Supreme Celestials na hindi pa nakakaunawa ng anumang batas. Kapatid na Darfield, mas makabubuti kung hindi mo ibebenta ang mga King Grade Celestial na nakuha mo mula sa mga napatay mo. Sa katunayan, mas makabubuti kung hindi mo ibebenta ang mga ito kung hindi ka nagkukulang ng mga Celestial Crystal. Kung talagang kailangan mo itong ibenta, maghintay ka man lang hanggang sa sumali ka sa isa sa 3 sekta at 2 angkan, paalala ni Henry kay Alvin. Natatakot siyang maghaiganti ang mga tao kay Alvin kung mabubunyag ang pagkakakilanlan ni Alvin kapag ibinebenta ang mga King Grade Celestial Weapons. Sa una, nabigla si Henry sa napakalaking lakas ni Alvin. Bagamat sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Jovan na mas naging malakas pa si Alvin kaysa dati, ibang-iba na ang marinig at makita mismo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nasanay na siya sa lakas ni Alvin. "Sige, naiintindihan ko." Bahagyang tumango si Alvin. Habang tinatahak nila ang disyerto, naninangkit ang mga mata ni Henry. Mukhang nagbago na ang puwersang gumagabay. Posible kayang malapit na tayo. Ramdam ko rin. Tinaas ni Alvin ang isang kilay habang nakatingin sa malayo. Biglang nanginig ang kanyang mga tainga, parang may narinig siyang paggalaw sa malapit. Parang may mga paggalaw doon. Tumingin si Henry sa pinakakaliwa, sinundan ang tingin ni Alvin.
May nakita silang kulay aqua blue ilang libong metro ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Sa kabila ng mga paggalaw, hindi ito patungo sa Celestial Lord Temple. Bukod dito, nararamdaman ni Alvin na ang mga paggalaw ay lalong tumitindi. Mas malakas siya kaysa kay Henry, ngunit halos pareho ang kanilang divine consciousness dahil pareho silang peak overarching heaven supreme celestials. Sa makatuwid, nararamdaman din ni Henry ang naramdaman ni Alvin. Tara, pumunta tayo roon at tingnan natin. Naabutan ni curiosity si Alvin. Dahil hindi ito masyadong malayo sa kanilang destinasyon, tumungo siya patungo sa kulay aqua blue na ilaw. Mabilis na sumunod si Henry. Dahil sa kanyang mga kakayahan, medyo mahirap para sa kanya na mabuhay sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Simula noong araw na nakilala niya si Alvin, lahat ng overarching Heaven Supreme Celestials na nakatagpo niya at napatay ni Alvin ay napakalakas. Kahit ang pinakamahina ay halos kasing lakas niya. Ilang sandali lang, nakarating sila malapit sa kulay aqua blue na bagay. Isa pala itong lawa. Sa sandaling ito, umuuga ang ibabaw ng lawa. Parang may mga taong naglalaban sa lawa. Iniabot ni Henry ang kanyang banal na kamalayan sa lawa at nakaramdam ng mga vibrations doon. Isang labanan. Sa lawa. Ibinahagi rin ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan sa lawa. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Posible kayang ang lawa ay naglalaman ng mga kayamanan o mga di inaasahang engkwentro. Sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, maraming kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Maaari itong maging isang King-grade Celestial Weapon, isang King-grade Celestial Method, Divine Ability, o Cultivation Method, mahahalagang medicinal pills, at maging ang Celestial Talismans. Ang mga lugar na naglalaman ng mga bagay na ito ay casual na tinutukoy bilang mga lugar ng mga hindi inaasahang engkwentro. Bagamat walang nakarinig tungkol sa Celestial Lord Temple, maraming tao ang nagsalita tungkol sa mga lugar ng mga hindi inaasahang engkwentro sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Henry, mukhang pareho tayong malas. 2 buwan na tayo rito, pero ito ang unang pagkakataon na nakatagpo tayo ng isang lugar ng mga labi at mga hindi inaasahang engkwentro, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Henry. Mayroong medyo malaking bilang ng mga tao na nakatagpo ng mga lugar ng di inaasahang engkwentro at matagumpay na nakakuha ng mga kayamanan. Kahit na ang mga hindi nakatagpo ng anumang lugar ng di inaasahang engkwentro ay nakakuha ng mga kayamanan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga nagmamay-ari ng mga kayamanan. Sa kanilang paglalakbay, wala silang nakitang lugar ng mga hindi inaasahang engkwentro. Batay sa spatial rings ng ilang taong pinatay ni Alvin, malinaw na nakakita sila ng mga lugar ng mga hindi inaasahang engkwentro. Ang ilan ay mayroon pang 2 King-grade Celestial Weapons. Dahil hindi alam ni Alvin kung aling King-grade ang orihinal na pagmamay-ari ng kanyang biktima at kung alin ang nakuha lang ng kanyang biktima sa ibabang kaharian, hindi niya ipinang-ahas na gamitin ang armas ng walang ingat dahil sa takot na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Mas mabuting maging maingat dahil maraming overarching heavenly supreme celestials mula sa makapangyarihang pinagmulan ang pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Tumingin si Henry kay Alvin at nasa sabik na nagtanong, pumasok ba tayo at tumingin-tingin. Kung nag-iisa lang siya, hindi sana siya lumapit sa lugar na ito. Agad sana siyang tatakas kahit alam niyang ito ay isang lugar ng mga labi at mga di inaasahang engkwentro. Tutal, alam niya ang kanyang lakas. Tara na. Tumango si Alvin. Kumislap at naglaho ang mga katawan ng dalawa sa lawa. Bumulwak ang celestial origin energies mula sa kanilang mga katawan at hinati ang lawa na nagpapakita sa ilalim ng lawa. Habang papalapit ang dalawa, lumalakas din ang tunog ng mga labanan. Bigla silang tumigil. Biglang tumigil ang mga tunog ng labanan na parang guni-guni lamang ang kanilang narinig kanina. Nagpalitan sila ng tingin. Posible kayang natuklasan na nila tayo? Tanong ni Henry sa pamamagitan ng voice transmission. Bahagyang tumango si Alvin at sumagot, syempre naman. Kung hindi, walang dahilan para bigla silang huminto. Patuloy na nagtungo ang dalawa sa mas malalim na bahagi ng lawa at pinalawak ang kanilang banal na kamalayan upang galugarin. Di nagtagal, natuklasan nila ang isang nakasabit na sira-sirang gate na pinuprotektahan ng isang water barrier formation.
Isang hugis espadang tabletang bato ang nakatayo sa gilid ng gate na may dalawang malinaw na salitang nakaukit dito, libingan ng espada. Tiningnan ng dalawa ang tabletang bato habang dumadaan sila sa sira-sirang gate. Libingan ng espada. Walang duda na ito ay isang lugar ng mga labi at mga di inaasahang engkwentro. Sa Southern Heaven Ancient Realm, mayroong isang celestial weapon na nakatago sa bawat lugar ng mga di inaasahang engkwentro. Ang mga celestial weapon ay mga king-grade celestial weapon na inaalagaan ng mga celestial lord gamit ang kanilang mga celestial origin energies sa loob ng isang panahon. Ang mga king-grade celestial weapon na ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong king-grade celestial weapon dahil inaalagaan ang mga ito ng mga celestial origin energies ng mga celestial lord, sabi ni Henry. Nang marinig ang mga salita ni Henry, nalaman ni Alvin na napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga ordinaryong king-grade celestial weapons at king-grade celestial weapons na pinangangalagaan ng celestial origin energies ng celestial lords. Dahil ang lugar na ito ay tinatawag na libingan ng mga espada, tiyak na naglalaman ito ng isang king-grade celestial sword na inalagaan ng isang celestial lord. Ang mga taong nakikipaglaban doon ay tiyak na nakikipaglaban para sa king-grade celestial sword na iyon, malakas na haka-haka ni Jovan. Pagkatapos magsalita ni Henry, isang malalim at malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng libingan ng mga espada. Dahil nandito na kayong dalawa, tumira kayo. Base sa mga salita, tila walang balak ang taong nasa loob na tambangan sila. Kung hindi sana siya nagsalita. Gayunpaman, malamang na matutuklasan pa rin siya ng dalawa gamit ang kanilang banal na kamalayan dahil hindi niya maitago ang sarili gamit ang isang celestial talisman. Ang isang celestial talisman na inukit ng isang celestial duke ay higit pa sa sapat upang maitago ang isang tao mula sa banal na kamalayan nina Alvin at Henry Hamilton. Gayunpaman, ang mga celestial talisman ay walang silbi sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Matapos makatapak sa sira-sirang tarangkahan ng libingan ng mga espada, pumasok ang dalawa sa isang lagusan na 10 metro ang haba. Sa dulo ng lagusan ay isang kuweba. Nakakita sila ng 10,000 malalalim at mabababaw na hiwa ng espada sa dingding ng kuweba na parang may nagsasanay ng paglalaro ng espada sa kuweba. Sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba, nakakita sila ng isang platapormang bato na hugis espada. Libo-libong larawan ng mga espada na may iba't ibang hugis at laki ang inukit sa platapormang bato. Wala ni isa sa mga ito ang magkapareho. Isang simpleng higanteng espada na walang palamuti na kasing haba ng 7 talampakang sibat sa likod ng platapormang bato ang pinaka-nakakaakit sa paningin sa kuweba. Sa kabila ng simpleng anyo nito, kumkinang ito sa 7 magkakaibang kulay. Nang mas malapitan nilang tingnan, nakita nilang ang mga ilaw ay, sa katunayan, mga sword keys mula sa mga inukit na espada sa platapormang bato. Ang mga sword keys ay patuloy na tumatagos sa higanteng espada. Swoosh! Swoosh! Paminsan-minsan, may ilang sword keys na lumalabas mula sa higanteng espada at tumatama sa pader ng kuweba, na nagiiwan ng mga marka. Lumalabas na ang mga hiwa sa pader ay gawa ng mga sword keys. Pagpasok pa lang nina Alvin at Henry sa kuweba, agad na naramdaman ni Alvin ang balak pumatay na nagmumula sa 2 taong nakatayo sa gitna ng kuweba. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mata ay puno ng puot nang tumingin sila kina Alvin at Henry. 304. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang binata ang nakatayo sa gitna ng kuweba sa libingan ng mga espada, nakatitig ng masama kina Alvin at Henry. Gaya ng sinabi ni Henry, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang binata ay nagkataong napadpad sa lugar na ito ng mga labi at mga di inaasahang engkwentro at nag-aagawan para sa king-grade celestial sword. Ito ay nakahihigit sa ordinaryong king-grade celestial weapons dahil ito ay inalagaan ng isang celestial lord sa loob ng mahabang panahon gamit ang kanyang celestial origin energy. Pantay ang lakas ng dalawang lalaki kaya kung sino man ang makakuha ng king-grade celestial sword ay tiyak na mananalo. Nasa gitna sila ng isang matinding labanan nang maramdaman nilang may ibang taong papalapit sa lugar na ito. Para bang mayroon silang tahimik na kasunduan, agad silang tumigil sa pag-aaway. Gaya ng kasabihan, kapag nag-away ang mga pastol, makikinabang dito ang mga lobo. Natural lamang na ayaw nilang maging pastol ang sinasabi sa kasabihan.
Sa makatuwid, bago pumasok sa kuweba sina Alvin at Henry, pareho silang nagkasundo na patayin sina Alvin at Henry bago ipagpatuloy ang kanilang laban. Pareho tayong nakatuklas sa lugar na ito. Bakit hindi muna tayo magsanib puwersa at patayin sila bago natin ituloy ang ating laban para sa King Grade Celestial Sword? Sige. Matapos makapasok si Alvin sa kuweba, hindi niya pinansin ang lalaking nasa katanghaliang gulang at ang binata na para bang hindi niya nararamdaman ang kanilang balak na pumatay. Tiningnan niya ang higanteng espada sa likod ng platapormang bato at walang pakialam na sinabi, mukhang maganda ang espadang iyan. Nako, bagay na bagay sa iyo ang espadang ito. Umalangaw-ngaw sa isip niya ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Halimbawa, mas mainam para sa mga nakakaintindi ng batas ng hangin na gumamit ng magaan at matatalas na celestial armas. Ikaw naman, dahil naunawaan mo na ang batas ng mundo, angkop ka ng gumamit ng mas mabibigat na celestial armas tulad ng malalaking kutsilyo, palakol, o ng higanteng espadang ito. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng Chaos Divine Earth. Hindi lamang niya natagpuan ang isang King Grade Celestial Weapon na inalagaan ng Celestial Origin Energy ng isang Celestial Lord, kundi angkop din sa kanya ang sandatang iyon. Hindi pinansin ng dalawang lalaking nakatitig sa kanya at si Henry na may balak pumatay, hindi nagatubili si Alvin at malakas na sinabi, gusto ko ang espadang ito. Gusto mo ba ang espada? Tingnan natin kung kaya mo itong kunin. Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mapang-ipong mga salita ni Alvin. Gusto mong makita kung ano ang kaya kong gawin. Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Bago pumasok sa kuweba, ipinaalam na sa kanya ng Chaos Divine Earth na ang dalawang lalaki ay hindi nakakaintindi ng anumang batas. Ang mga pangkalahatang Heavenly Supreme Celestial ay maaaring makapangyarihan, ngunit limitado ang kanilang lakas kung hindi nila naunawaan ang anumang lalim mula sa isang batas. Dahil dito, medyo relax siya nang pumasok siya sa kuweba, na parang ito ang kanyang tahanan. Hindi siya nakaramdam ng kahit anong pag-aalala. Iyon ay bago pa matapos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga salita, ang Celestial Origin Energy ni Alvin na pinalakas ng batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo ay biglang lumabas. Naglaho siya at muling lumitaw sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na parang isang multo. Putok. Sa isang tama lang mula sa mahabang tungkod ni Alvin, bumagsak sa lupa ang lalaking nasa katanghaliang gulang at namatay. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata lamang. Hindi man lang malinaw na nakita ng binata ang nangyari. Nang makabawi siya ng katinoan, nakita niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakahiga sa lupa at naliligo sa dugo. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Alvin at nanginginig na sinabi, pipatay na siya. Mahalan. Ang espada ay. Iyon na ang lahat. Pakiusap. Pakiusap iligtas mo ang buhay ko. Pakiusap iligtas mo ako para makaalis ako sa ibabang kaharian. Ang ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm na buhay. Sa kasamaang palad, tanging hampas mula sa kanyang mahabang pamalo ang naging tugon ni Alvin. Putok. Katulad ng lalaking nasa katanghaliang gulang, namatay ang binata. Dahil wala siyang laban kay Alvin, hindi na siya nag-abalang lumaban. Kung naging matapang lang sana siya para gumanti, marahil ay mas matagal pa sana siyang nabuhay. Dahil nawala na siya ng gana sa pakikipaglaban, mas madali pa para kay Alvin na patayin siya. Nabasag ang mga accumulative points Jade ng dalawang lalaki, at ang kanilang mga puntos ay kay Alvin na ngayon. Matapos patayin ang dalawang lalaki, kinuha ni Alvin ang higanteng espada mula sa likod ng hugis espadang platapormang bato. Sa sandaling nasa kamay na niya ang higanteng espada, ang espadang keys na tumatama sa higanteng espada ay biglang sumulpot sa lahat ng direksyon sa loob ng kuweba. Swoosh! Swoosh! Sa isang iglap, libu-libong sword chi ang kumalat sa lahat ng direksyon sa loob ng kuweba. Bukod pa rito, tila dumarami ang kanilang bilang. Bukod pa riyan, ang kanilang mga aura ay labis na mabangis. Kapatid na Darfield, sinasabing kailangan pumasa sa isang pagsubok upang makuha ang kayamanan sa isang lugar ng mga relikya at mga di inaasahang engkwentro.
Tila hindi nakapasa ang dalawang lalaking iyon sa pagsubok at nag-agawan lamang para sa pagkakataong kumuha ng pagsusulit. Noong nakaraan, maraming overarching Heavenly Supreme Celestials ang namatay sa mga lugar ng mga relikya at mga di inaasahang engkwentro sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Dahil sa kanilang kakulangan ng lakas, namatay sila habang sinusubukan nilang makuha ang mga kayamanan sa mga lugar ng mga relikya at mga di inaasahang engkwentro, sabi ni Henry. Isang pagsubok. Sumulyap si Alvin sa makukulay na sword kiss sa kanyang paligid. Mayroong, hindi bababa sa, 10,000 sa kanila. Swoosh! 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 Nang tumigil ang pagputok ng espadang kiss mula sa hugis espadang batong plataporma, ang mga espadang kiss sa paligid ay sama-samang sumugod patungo kay Alvin. Swoosh! 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 Libo-libong sword kiss ang dumaan kay Henry. Ang mga sigaw ng espada ay napakatalas at nakakarinig. Hindi siya nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan. Samantala, habang ang espadang kiss ay humahampas kay Alvin, lumitaw ang pulang baluti sa kanyang katawan. Ito ang Red Scale Vest, ang purong nagtatanggol na King Grade Celestial Weapon na ibinigay sa kanya ni Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation. Kasabay nito, isang gininto ang liwanag na may kumikislap na lilang kidlat ang bomb-alot sa Red Scale Vest. Isang whirlpool ang lumitaw din sa tabi ni Alvin, na sakam na sumisipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid. Di nagtagal, lumitaw ang mga singsing ng dilaw na mustasa na liwanag na nakasisilaw sa Red Scale Vest. Dahil dito, ginamit ni Alvin ang kanyang pinakamalakas na depensa ng walang tulong ng Chaos Divine Earth. Swoosh! Swoosh! Ang mga espadang kiss ay sumanib at naging isang pader ng mga espada habang nagpapatuloy sila sa kanilang landas patungo kay Alvin. Nang mapunta sila kay Alvin, nawala sila ng walang bakas na parang tubig na sumisingaw mula sa mainit na bakal na plato, at ang ibabaw ng Red Scale Vest ay nag-alon-alon lamang. Maliwanag, hindi nagawang labagin ng mga sword chi ang mga depensa ni Alvin. Dahil dito, madali niyang naipasa ang pagsubok at nakuha ang higanteng espada. Naglaho na ang formation sa espada. Kanina, habang hawak ni Alvin ang higanteng espada, natuklasan niya ang isang formation sa higanteng espada. Hinayaan ng formation na makilala ng espada ang Panginoon nito sa pamamagitan ng dugo. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpatulo ng isang patak ng dugo sa higanteng espada upang angkinan ang pagmamayari nito pagkatapos makapasa sa pagsubok. Binabati kita, kapatid na Darfield. Hindi nagulat si Henry na madaling nakapasa si Alvin sa pagsusulit. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kung siya ang nasa kalagayan ni Alvin, hindi siya sigurado kung makakapasa siya ng maayos sa pagsusulit. Ito. Napakalakas nito. Matapos angkinan ang pagmamayari ng higanteng espada, ipinadala ni Alvin ang kanyang celestial origin energy na kanyang pinalakas gamit ang batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo papunta sa higanteng espada. Ramdam niya na mas malakas ito kaysa sa kanyang mahabang tungkod. Alam ko na ang mga King Grade Celestial Weapons na inalagaan ng isang Celestial Lord ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong King Grade Celestial Weapons. Gayunpaman, dahil wala pa akong ganoon dati, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkakaiba ng kapangyarihan. Ngayong nakuha na ni Alvin ang higanteng espada, masasabi niyang ibang-iba ito sa mga ordinaryong King Grade Celestial Weapons. Natural, hindi pa rin ito maihahambing sa Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring at sa Mystical Yi 9 Water Chestnut Ring na mga Royal Grade Celestial Weapons. Tutal, kahit ang isang King Grade Celestial Weapon ay inalagaan ng Celestial Origin Energy ng isang Celestial Lord ay isa pa ring King Grade Celestial Weapon. Ito ay mas mababa ng isang Royal Grade Celestial Weapon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.